Hoy, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, andito tayo sa labas, no? Nasa ibang bansa po tayo, nasa Taiwan tayo, no? Anyway, sige, importante ito, ka-coffee, no? Kasi may sinasabi ang COMELEC na yung mga nagbibigay ng donasyon mula sa mga kontraktor sa politiko, isa po yung uri ng election offense. Alam mo, kung inyong matatandaan, no? 30 million pesos po ang ibinigay ng isang kontraktor na nai-involve sangkot dito sa flood control projects, ang ibinigay nila kay Chis Escudero, kay Senate President Chis Escudero. Very problematic yan. Ngayon, napag-uusapan na po yan. At ang sinasabi po ng COMELEC, yan po ay isang election offense. Now, si Lacson, gigil na itong si Lacson. At nakikinig siya sa panawagan ng Presidente, nakikinig siya sa panawagan ni PBBM na ma-resolve itong korupsyon, lalo na po sa mga flood control projects. Kinakailangan maimbestigahan itong mga politiko na yan, itong mga mambabatas na yan, mapasenador man yan, o congressman o congresswoman na involved dito sa korupsyon, dito sa mga flood control projects. Meron tayong dapat abangan dito kay Lacson. Nako, si Lacson pag bumira pa naman yan, bibirahin ka talaga, no? At pinakikinggan po ni Lacson yung panawagan ng ating presidente. Ito, kung nakita nyo na ba to? May post itong si Lacson, mayroon siyang statement, no? Basahin ko lang sa inyo, no? Medyo mainit, pasensya na kayo, medyo pawisan tayo, no? Sinasabi niya, ready to rumble. Uy, sinong bebeng-bang dito ni Lacson? Si Chis Escudero ba? Kasama ba si Chis Escudero dito? Kasama ba dito yung mga mababatas? Sabi niya, I have reserved a session day next week to deliver my first privilege speech to answer the call of President to help unearth substandard and ghost flood control projects that waste people's lives, properties, and their tax money to satisfy the greed of some. Okay, sige. Himayin natin yung pinupunto dito ni Lacson. Ito po isang privilege speech. Sa privilege speech, from the term itself, privilege, may pribilehiyo po yung mga mambabatas na magsalita ng hindi gagamitin against sa kanila, na pwedeng eventually magamit sa kanila para sa kaso. Hindi po yan ganyan, no? Dahil yan po isang pribilehiyo, privilege speech po yan, kahit ano pwede nilang sabihin, pero syempre kailangan supported with facts and evidence yan. Kung inyong matatandaan, ang panawagan ng presidente, mahiya naman kayo, di ba? Syempre, hindi mo pwedeng sabihin na pagsabihan mo lang na mahiya naman kayo, makakapal na yung pagmukha ng mga yan Kung sino man yung mga mambabatas na yan, kung sino man yung mga senador na involved dyan, di ba? Wala na yan, matitigas na mukha niyan, kahit sabihan mo ng mahiya naman kayo, bali wala lang po yan. Pero kinakailangan imbestigahan yan, kinakailangan may mapanagot dyan. Ang pinupunto dito ni Lacson, pinakikinggan natin yung panawagan ng presidente. Di ba? Ito po ay tugon sa panawagan ng presidente na imbestigahan, mabulgar kung sino yung mga involved dito, para kung matutukoy natin kung sino itong mga kontraktor na to, hindi na mabigyan ng projects. Diba? Kasi kung paulit-ulit lang yan, sinasabi ko nga sa inyo, no, for the longest time, pinagkapirahan nilang gobyerno, naging bilyonaryo na itong mga kontraktor na ito dahil sa pera ng gobyerno. Pero wala naglakas ng loob na magsalita, na involve yung mga mambabatas dyan. Kasi alam naman natin yan, common knowledge yan, kayo mismo sa probinsya ninyo. Alam ninyo na involved si Kong. Alam ninyo na involved yung mga government officials dyan sa mga problematic na projects na yan. Pero anong magagawa mo? Simpleng tao ka lang, ordinaryong mamamayan ka lang. Anong magagawa mo? So tanging si presidente lang naglakas ng loob na magsalita siya dyan. Diba? Na bengbangin niyang mga yan. Kahit sino ka pa, kahit kaalyado pa kita, walang sinisino ang presidente dito. Remember, lahat ng mabibigat na tao na babangga ng presidente. Sinasabi niyong weak leader, napakulong si Kibuloy. Si Kibuloy, multi-billionaire yan, baka trillionaire pa yan. Dating presidente mismo, si Digong, very influential, napakulong yan ng weak leader. Diba? Ano pa? Itong congressman, ano pa? Itong senador na involved dito sa korupsyon, lalo na po dito sa flood control. Talagang pananagutin kayo ng presidente. Good thing, may mga senador na nadyadyaan para sumuporta sa presidente. In fairness, natutuwa ako dito kay Lacson, no? Kasi kahit papano, no, hindi naman tarnished yung reputation dito ni Lacson. Kapag sinabi niya talagang ready to rumble, humanda kayo dyan. Ang expectation ko dyan, mukhang isa si Chis Escudero sa tatamaan dyan. Talagang mabebeng-bang talaga dito si Chis Escudero. Lalo na po, inamin niya mismo na kaibigan niya, yung contractor doon sa top 15 na flood control projects, yung top 15 contractors, no, na may mga projects sa gobyerno, inamin niya mismo na kaibigan niya yan. Inamin niya mismo, diniklara ni Chis Escudero yan na nakatanggap siya ng 30 million pesos. 30 million pesos, yan po yung declared na campaign fund
Declared yan, ka-coffee ha, declared. Ibig sabihin, yung dinideklara mo sa SOSE mo, yun lang yung sa tingin mong dapat i-deklara. Marami pa po dyan mga undeclared na hindi mo na sinasama sa SOSE mo dahil may mga guidelines yan, may mga amount lang yan na limitations, no, na hanggang dito lang po yung amount na pwedeng gastusin ng isang politiko para sa number of voters. So yan po yung declared, yung 30 million yung dineklara ng contractor na yan. Now, mainit itong usapin na to. Si Comelec nagsalita. Sa pool si Cheese dito. Mukhang talaga mapapalitan si Cheese Escudero dito. Ako, malakas ang kutob ko ka-coffee ha. Matatanggal sa pwesto itong si Cheese Escudero. Which is dapat lang. Si Tito Soto na lang sana. Mas matino si Tito Soto. At mas, feeling ko naman, mas malawak ang karanasan at mas mahusay itong si Tito Soto. Ito na sa headline ng Inquirers ka-coffee, no? Ibang pahayagan, pwede nila po i-check yan. Ang sinasabi ng Comelec sa mga government contractors, political donations are election offense. Sinong dapat managot yan? Contractor po, yung kaibigan ni Cheese Escudero. Nagbigay po siya ng 30 million pesos. At nasa dokumento na deklara sa SOSE. Ibig sabihin, nag-commit po ng isang political or election offense itong contractor na yan. Malinaw na malinaw yan. Ano ngayon yan? Absuelto na lang yan. Deadmahin na lang natin yan. Huwag na lang natin pag-usapan yan kahit nag-commit na ng kasalanan. Dahil Senate President si Cheese, hindi mapapanagot yung kanyang kaibigan, hindi pwedeng ganun yan. Buti na lang na pag-uusapan na ito sa media. Buti na lang lumalabas sa media ito. Buti na lang kinukontent ito ng mga content creators. Buti na lang sinishare ito ng taong bayan. At least nalalaman nila ang katotohanan. Kasi hindi mo pwede i-deny. Sabi ni Cheese, ito po isang demolition job laban sa kanya. Dahil po sa kanyang naging desisyon sa impeachment case ni Sara Duterte, hindi mo pwede sabihin na demolition job yan. O sige, let's assume, yan po ay parte ng demolition job. Pero malinaw na tumanggap ka ng 30 million pesos mula sa isang kontraktor ng government project. Tama ba yun? Sabi mismo ng Comelec, election offense yan eh. Yan ba ay political persecution? Yan ba ay parte ng demolition job? Yan ba ay dahil sa naging desisyon niya kay Sara Duterte? Hindi. Magkaibang kaso yan. Government contractors are prohibited from donating to candidates for public office, the Commission on Elections said Thursday. Comelec Chairman George Erwin Garcia clarified the rule when asked whether a contractor may donate if it bagged a government project only after the candidate had won the elections. Ka-coffee, itong pinangalanan ng presidente, itong 15 na contractors, hindi nila first project yan sa gobyerno. Hindi na first project yan. Pang ilang projects na nila yan. In fact, majority ng chunk, ilan yan? 100 billion pesos. 15 lang sila. So, hindi yan first time na makakuha sila ng kontrata mula sa gobyerno. Ang pinupunto ko ka-coffee, itong mga contractor na yan, and for sure, yung kaibigan ni Cheese Escudero, hindi first time na makakuha ng project sa gobyerno. So, dapat alam niya na yan. Kapag nag-donate ka ng 30 million pesos, hindi bariya yan. May expectation ka dyan. Common sense naman yan. Hindi ko alam kung hindi nagigets ng Cheese Escudero yan. Pero common sense yan. Kapag nagbigay yan ng 30 million sa'yo, alam na ang kapalit niyan. Not directly saying, oh, kailangan ko ng tulong mo ha, kailangan ko bigyan mo ko ng projects. Hindi na nila kinakailangan sabihin yan. Hindi mo na kailangan i-memorize yan. Alams na. Alam na ang ibig sabihin yan. Kagastos ka ba naman ng 30 million? Magdo-donate ka ng 30 million nang walang kapalit. Naku po, naloko na. Government contractors, yung kaibigan ni Cheese Escudero, are prohibited from donating to candidates for public office, the Commission on Elections said Thursday. Alam mo kung kakalkalin lang ka-coffee, itong mga SOSE ni Cheese Escudero, actually hindi lang si Cheese Escudero, isama muna yung ibang mga senador, isama muna yung ibang mga kongresista. Diba? Kalkalin yung mga SOSE niya. Total ang Comelec may hawak naman yan. Pagkakataon na ito ng mga investigative journalists, ito yung sinasabi ng presidente, sinasabi ni PBBM pagkakataon nyo na yan, kalkalin ninyo, isa-isahin ninyo yung mga SOSE na yan, tingnan ninyo yung mga campaign donor, may pangalan na mismo si presidente doon sa top 15 na contractors. Hindi lang yung top 15. Tingnan ninyo sa sumbongsapangulo.ph, nandiyan din po yung mga contractor. Tingnan ninyo kung sino mga may-ari niyan at ibangga ninyo doon sa mga SOSE na i-file sa Comelec. Magkakaalaman talaga tayo dyan kung sino mga campaign donor. Sa pool kayo dyan. Huling-huli kayo dyan. Ito nga sinasabi ko sa inyo si PBBM parang nagbukas siya ng Pandora's box di ba? Pagkabulilyasuhan na tayo dito, lahat ng involved mapapahamak, lahat ng involved mapapanagot.
Yan ang mensahe dito ng presidente. Hindi ko kayo pagtatakpan. Kahit kakampi ko pa kayo, kahit kaalyado ko pa kayo, itatakwil ko kayo. Yan yung very strong message ng ating presidente. COMELEC Chairman George Erwin Garcia clarified the rule when asked whether a contractor may donate if it bagged a government project only after the candidate had won the elections. Regardless yan, kung bago tumakbo, after tumakbo, kung ikaw ay contractor, kontratista ka ng gobyerno, ibig sabihin pumapasok ka sa mga projects ng gobyerno, yung mga donasyon na yan, style lang yan para paboran kayo sa mga susunod na projects. Citing Section 95C of the Omnibus Election Code or OEC, Garcia noted that the provision makes no distinction as to whether the prohibition applies before or after the polls. Masaklap niyan. Baka before the elections, andyan na yung donasyon na yan. Baka after the elections, lalo nang nanalo na, nag-donate pa. O sige, pang celebrate, pang blowout. Ano ibig sabihin yan? May kapalit yan. Naku, lokohin ninyo yung lelang ninyo. Kung sinong maniniwala na walang kapalit yung donasyon na yan kay Chis Escudero. Senate Section 95 provides that, and I quote, "No contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following." Malinaw na malinaw yan. Natural and juridical persons who hold contracts or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. Naku po, malinaw na malinaw yan. Pero sabi ni Chis Escudero, wala akong kinalaman dyan sa mga projects na yan. Wala akong kinalaman kung paano na-close yung mga deals na yan ng kanyang kaibigan, kung sa DPWH man yan o kung anumang government agencies, kung paano naka-close yung mga projects na yan, mga flood control projects na yan, wala daw po siyang kinalaman dyan. Sabi ni Chis, ikaw ba naman, aaminin mo? Diba? Sasabihin mo ba sa publiko, yes, ako yung ano dyan, ako yung bridge dyan, ako yung nag-connect sa kaibigan ko at sa government office para ma-close yung project na yan? Definitely, hindi mo gagawin yan. Hindi ka aamin dyan. It means that if you have contracts with the government, itong mga flood control projects, hindi naman 1 year yan eh, matatagal yan, 2 years, 3 years yan, 4 years, 5 years, 6 years yung mga projects na yan, di ba? At nag-i-invest din itong mga contractor na yan eh, namumuhunan din yung mga yan. It means that if you have contracts with the government, public works and other services were also mentioned, and those are prohibited donations by a donor, Garcia said in Filipino during an interview with DZMM Teleradyo. Ang tanong, hindi ba alam ni Chis Escudero na kontratista yung kaibigan niya? O wag lang natin i-single out si Chis, marami pa mga kongresista, di ba? Marami pa mga senador. Hindi ba nila alam yan na kontratista yung nag-donate sa kanila? Hindi dapat tanggap ka lang ng tanggap ng donasyon. I-check mo. O, bibigyan ka ng 30 million. Highest donation yan ng campaign fund mo. I-check mo bakit siya nagbigay ng 30 million. Ano yung motibo? Di ba? Common sense yan eh. Napakahusay na Chis Escudero. Hindi niya alam yan. O, tatandaan ninyo, napabalita noon, si Ramon Ang nagdo-donate ng billions of pesos kay Presidente Marcos. Hindi niya tinanggap. Imagine mo, kung tinanggap ni PBBM yung donasyon na yan, sa tingin nyo, kaya sabihin ni PBBM yung pagkakalkal sa kaso ng mga missing sabongero? Ang primary na sinasangkot dyan, base sa mga kasong nakasampa, ay si Atong Ang. Kaya bang gawin ng Presidente yan? Kung tinanggap niya yung billions of pesos na donasyon, allegedly, supposedly, ni Ramon Ang, ng 2022 presidential elections, kung tinanggap ni PBBM yan, wala yan. Kasi alam na alam nyo yan, may kapalit yan. If their names are mentioned and they have contracts with the government or are about to have contracts, that is an election offense, punishable by 1 to 6 years of imprisonment, especially for the contractor who gave the donation. He added mostly in Filipino. Dapat panagutin. Actually, magiging landmark case na naman ito eh. Magiging historic na naman po ito kapag may mapanagot na kontratista na nakulong. Kahit 1 taon lang yan, nakulong yan dahil sa pagdodonate ng millions of pesos sa mga politiko. Ito pa sa Senate President pa ngayon o sa senador, sa kongresista. Pag napanagot mo yan, malaking bagay ito ha. Sana sampahan ng kaso. Sana si COMELEC tuloy-tuloy nyo na yan. Or baka kinakailangan ng civic group na magsampa ng kaso dito sa mga kontratista na yan para may mapanagot. Garcia said the offense carries a 5-year prescriptive period, meaning the COMELEC retains jurisdiction even after the election. So ayun naman pala. President Marcos Jr. earlier revealed that only 100 billion pesos
of the 545 billion budget for flood mitigation projects from July 2022 to May 2025 was awarded to just 15 of the 2,409 accredited contractors. Yan yung pinupunto ko sa inyo kanina. Imagine mo 100 billion. Billion ang pinag-uusapan na, hindi million ha. 100 billion napunta lang sa 15 contractors. Pinaghatian nila talaga. Grabe ha. One of these firms, yung Central Waste Construction and Development Incorporated. Yung kaibigan ni Cheese Escudero, nag-donate po ng 30 million kay Cheese noong 2022 senatorial elections na mismong si Cheese mismo ay inamin niya na kaibigan niya yan. Now, moving forward, ano yung next move natin dyan? Sana may organization, sana may abogado, may civic groups na maglakas ng loob na ipulido. May group of lawyers dyan, ipulido ninyo yung kaso na yan para masampahan yung kontratista dyan sa COMELEC, kasi sila pa rin naman ang may jurisdiction yan. Ayan, nagpahiwatig na po ang COMELEC, sinasabi nila sila pa rin po ang may jurisdiction dito kahit tapos na po ang eleksyon, di ba? So sampahan na ng kaso yan. May pananagutan si Cheese dyan, I think may pananagutan yan, karirin nila yan para mapanagot ang dapat mapanagot, kasi kung hindi ginawa to ng presidente, mauulit na mauulit, ilang dekada na yan, wala nang katapusan yung corruption dyan sa flood control projects. Kawawa mga kababayan natin. Buti nga naglakas ang loob ang presidente dito, di ba? Tumapang, napakatapang niya dito sa pahayag na to. Hindi ko kayo sisinuhin, kahit sino pa kayo, dapat po kayong managot kapag kayo ay nagnakaw sa kaban ng bayan. O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaksyon sa comment section. Baka may mga gusto po kayong sabihin, no? Comment nyo lang po. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa Facebook, yung mga nasa YouTube, please click lang po na subscribe, and TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you, Coffee, in my next video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.